Nagsimula ang kwento sa isang nakakabahalang pangyayari sa isang paaralan sa India. Isang guro mula sa Surya Vijayalaya ang sinusubukang pigilan ang mga lokal na thugs na kunin ang kanyang mga estudyante upang pagtrabahuhin, ngunit sa halip na pakinggan, sinampal lamang siya ng thug at tuluyan ng walang nagawa. Ipinapakita lang nito kung gaano na talaga kagulo at kasira ang lugar na ito. Hindi nagtagal, ipinakilala sa atin si Gita, na kasama ang kanyang kapitbahay na bata upang ipasok sa paaralan. Sa mga oras na yun, kapansin-pansin ang pagkagulat ng mga tao sa bus nang makita siya. Nang lumipat si Gita sa isang Bajaj, ang driver na si Santos, ay ipinaliwanag ang dahilan. Laking gulat ng lahat dahil dadalhin ni Gita ang bata sa isang paaralang mas mukhang palengke kaysa isang lugar para sa pag-aaral. Pagdating ni Gita sa paaralan, hindi niya maiwasang mapansin ang napakaraming problema. May tindahan mismo sa loob ng paaralan, na lantaran pang nagbebenta ng sigarilyo. Sira-sira rin ang gusali, habang ang mga estudyante ay palaging late, umaakyat sa bakod para makapasok, at malayang gumagala kung saan-saan. Samantala, ang ilang guro ay nakaupo lamang at tila walang pakialam sa mga estudyante. Ngunit sa gitna ng lahat ng kapabayaan, napansin ni Gita ang isang guro, na patuloy pa ring nagtuturo ng buong dedikasyon, at dahil dito, napangiti siya. Pagkatapos nito, pumasok si Gita sa faculty room at kinausap si Vasuki, ang assistant principal. Ngunit sa halip na i-entertain siya, sinabihan lamang siya nito na maghintay sa labas para sa desisyon ng principal. Kalaunan, bandang alas 9, dumating ang vice principal na si Budev. Nang makita siya, agad na tinanong ni Gita ang tungkol sa enrollment. Sinabi ni Budev ang admission fee, ngunit laking gulat ni Gita nang malaman na napakataas nito para sa isang public school. Nagprotesta siya, ngunit malamig lang na sinabi ni Budev na kung hindi siya sasang-ayon, maaari niyang dalhin ang bata sa ibang paaralan. Sa sobrang galit, lumabas si Gita, pinatunog ang school bell, at tinipon ang lahat sa labas ng campus. Pagkatapos nito, inilabas niya ang isang opisyal na liham na nagpapatunay na siya ang bagong prinsipal. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at ipinahayag na magbabago na ang sistema ng paaralan para sa ikabubuti ng lahat. Mula sa sandaling yun, siya na ang namahala sa palengke, sa magulong paaralan. Habang nagpapatuloy ang kwento, bumalik si Gita sa faculty room at nadatnan si Budev na nagpapahinga sa halip na nagtatrabaho. Sa pagkainis, matatag niyang inutusan si Vasuki na bigyan ito ng teaching schedule. Halatang nainis si Budev, kaya agad siyang umalis upang magreklamo sa iba pang mga guro tungkol sa bagong prinsipal. Samantala, nag-ikot-ikot si Gita sa campus kasama si Jatin, upang masuri ng mabuti ang kalagayan ng paaralan. Habang nag-iikot, mabilis niyang napansin kung gaano kawalang disiplina ang mga estudyante. Pinahinto niya ang isang estudyanteng nagngangalang Yesor, na naninigarilyo sa loob ng school grounds. Ngunit sa halip na tumigil, naging mayabang pa ang bata, kaya inutusan ni Gita si Jatin na ipatawag ang mga magulang ni Yesor kinabukasan. Pagkatapos nito, hinarap ni Gita ang may-ari ng tindahan at mahigpit na ipinagbawal ang pagbebenta ng sigarilyo malapit sa paaralan. Nang bastusin siya ng tindero, tuluyan nang naubos ang pasensya ni Gita. Ibinagsak niya ang mga paninda nito at tinapot ang lalaki gamit ang basag na salamin, dahilan upang matigilan sa gulat ang lahat ng nakasaksi. Sa takot, agad na nangako ang may-ari ng tindahan na ititigil na niya ang pagbebenta ng sigarilyo. Hindi nagtagal, kumalat naman ang isang nakakatawang tsismis sa mga nakababatang estudyante. Sinabi ng isang second grader sa kaibigan niyang si Kadir, na sobrang nakakatakot daw ang bago nilang prinsipal, isang babae na sinira ang tindahan sa labas at nagbanta sa isang lalaki gamit ang basag na salamin. Dahil dito, naniwala si Kadir na baka isa siyang malupit na diyosa, kaya talagang natakot siya. Lalong naging totoo ang kanyang takot, nang makita nila ng kanyang kaibigan si Gita na papalapit habang umiinom sila ng tubig. Nang magpanik, tumakbo sila at nadapa ang batang si Kadir. Ngunit sa halip na pagalitan siya, mahinahong sinabi ni Gita na wala siyang dapat ikatakot hanggat wala siyang ginagawang masama. Pinakalma niya ito at maingat na kinausap, kaya agad niyang nakuha ang loob ng bata. Kinabukasan, muling sumakay si Gita sa Bajaj na minamaneho ni Santos. Nagtaka si Santos kung bakit muli siyang papunta sa paaralang yun, at kaswal namang ipinaliwanag ni Gita na doon na siya nagtatrabaho. Akala ni Santos ay kabilang siya sa finance staff, kaya binalaan niya itong mag-ingat dahil mapanganib ang lugar.
Pagdating ni Gita sa paaralan, nakilala niya ang nag-iisang senior teacher na patuloy pa ring nagtuturo ng buong katapatan. Siya si Mrs. Sheila, at bilang pagpapakita ng malaking pagrespeto, humingi si Gita ng kanyang basbas, na nagpapakitang sa kabila ng kanyang pagiging istrikta, pinahahalagahan niya ang kababaang loob at tunay na dedikasyon. Hindi nagtagal, opisyal nang nagsimula ang programa nang gawin ni Gita ang kanyang unang malaking anunsyo. Ipinaliwanag ni Gita na pagkatapos tumunog ang bell, kailangang magtipon ang lahat ng estudyante at guro sa schoolyard sa loob ng 5 minuto. Bago magsimula ang klase, magsasagawa muna sila ng mga simpleng brain exercise habang nagpapatugtog ng musika at sabay-sabay na gumagalaw. Ang nakakagulat, naging matagumpay ang bagong patakaran. Maging ang mga pinakatamad na estudyante ay nagsimula ng sumali, sa halip na lumiban sa klase. Ngunit may mas kakaiba pa siyang inanunsyo. Tuwing linggo, mananatiling bukas ang paaralan at siya mismo ang magtuturo. Ayon sa kanya, hindi sa pilitan ang pagpasok para sa mga estudyante o guro. Ang layunin nito ay hindi rin tungkol sa mga pagsusulit, kundi ang pagtuklas sa mga nakatagong talento ng mga bata. Para dito, naglagay siya ng suggestion box kung saan malayang maaaring sumulat ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga gusto at pangangailangan. Samantala, isang lalaking nagngangalang Ramalingam, ang napadaan sa lugar. Siya ang may-ari ng isang bagong bukas na international private school. Hindi niya nagustuhan ang biglaang pag-unlad ng Surya Vidyalaya, dahil alam niyang maaari nitong bawasan ang mga estudyanteng mag-e-enroll sa kanyang paaralan. Para maprotektahan ang kanyang negosyo, sinimulan niyang mag-recruit ng mga pinakamagagaling na estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Bukod dito, nag-alok din siya ng komisyon sa sinumang prinsipal na handang ibigay sa kanya ang kanilang mga namungunang estudyante. Hindi nagtagal, dumating si Yesar kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Ravi, ay isang makapangyarihang lokal na ministro. Binalaan niya si Gita na tigilan ang pakikialam sa kanyang anak, at ipinahiwatig na madali niyang mapapaalis si Gita sa kanyang posisyon. Ngunit sa halip na umatras, diretsahang sinabi ni Gita na nabigo si Ravi bilang isang magulang. Sa sobrang galit, agad na ipinagbawal ni Ravi sa kanyang anak na bumalik pa sa Surya Vidyalaya. Gayunpaman, hindi pumayag si Gita na basta niya na lamang itong tanggapin. Hinamon niya si Yesar na patunayan ang sarili niyang kakayahan, sa halip na umasa sa impluwensya ng kanyang ama. Sinabi ni Gita na kung wala siyang kayang makamit ng sarili niyang pagsisikap, sa kanya maaaring piliing umalis sa paaralan. Dahil sa galit at kahihiyan, nagdesisyon si Yesar na bumalik pa rin sa eskwelahan. Kinabukasan, tinipon ni Gita ang lahat ng mga magulang para sa isang pagpupulong. Matyaga niyang pinakinggan ang kanilang mga reklamo, at pagkatapos ay hinikayat silang makibahagi sa pagbabago ng paaralan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa huli, pumayag ang mga magulang na tumulong sa pagpapaunlad ng paaralan. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Gita sa Education Department, at tinanong kung nasaan ang pondong inilaan ng gobyerno para sa paaralan 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit hindi kailanman nakarating sa Surya Vidyalaya. Malinaw niyang sinabi na kung hindi agad ilalabas ang pera, magsasagawa ng legal na aksyon ang buong school community. Hindi nagtagal, naaprubahan ang pondo, at tuluyang nagsimula ang malawakang renovation ng paaralan. Nang maayos na ang campus, sinimulan naman ni Gita na suriin ang kakayahan ng bawat guro. Gayunpaman, laking gulat niya nang malaman na maging ang English teacher ay hindi marunong magsalita ng Ingles. Matapos itong subukan sa pamamagitan ng ilang simpleng tanong, binigyan niya ito ng mahigpit na 1 buwang palugit upang pagbutihin ang paraan ng kanyang pagtuturo, kung hindi ay mapapalitan siya. Isa-isang sinuri ni Gita ang lahat ng guro, at walang sino mang nakaligtas sa kanyang pagsusuri. Samantala, patuloy pa rin si Ravi sa pagtatangkang tanggalin si Gita sa kanyang posisyon, sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Ministry of Education. Sa kabila nito, nabigo ang kanyang plano dahil wala siyang sapat na ebidensya at mahina ang kanyang mga dahilan. Kasabay nito, si Budev naman ay patuloy na humahadlang sa mga reforma ni Gita, at nagplano pa siyang dalhin ito sa korte. Ngunit sa halip na si Gita ang maparusahan, siya mismo ang nasuspinde, dahilan upang lalo siyang magalit at magkimkim ng sama ng loob laban sa bagong prinsipal. Kalaunan, nagpatawag si Gita ng pagpupulong kasama ang lahat ng guro,
at hinarap sila sa isang masakit na katotohanan. Umabot sa 82 estudyante ang bumagsak sa grade 9, at 52 naman ang tuluyang pinaalis sa paaralan. Marami sa mga batang ito ang napilitang maging mga trabahador o napunta sa paggawa ng krimen. Habang sinisisi ng mga guro ang mga estudyante, iginiit ni Gita na sila mismo ang may pananagutan dahil nabigo silang turuan at gabayan ang mga bata. Dahil dito, iniutos ni Gita na ibalik sa paaralan ang lahat ng mga estudyanteng pinaalis. Ang mga guro ang dapat na gumabay sa kanila, habang si Gita mismo ang umaako ng buong responsibilidad. Hindi nagtagal, binuksan niya ang suggestion box at isa-isang pinagbigyan ang mga kahilingan ng mga bata. Dahil dito, naging mas masaya at mas engaging ang pag-aaral, hanggang sa ang paaralan ay maging isang lugar na gustong-gustong puntahan ng mga estudyante. Samantala, ipinatanggal din ni Gita ang isang napakalaking billboard na nag-a-advertise sa private school ni Ramalingam, na nakaharang mismo sa harapan ng Surya Vidyalaya. Sa sobrang galit, pinuntahan ni Ramalingam si Gita sa kanyang bahay upang kumprontahin siya. Ngunit bago pa man makasagot si Gita, namagitan ng kanyang ama at mariing binalaan si Ramalingam na asikasuhin na lamang ang sarili niyang negosyo, at lumayo sa kanila kung ayaw niyang magkaroon pa ng mas malaking problema. Kalaunan, matapos magreklamo ang ilang guro, isang opisyal mula sa Ministry of Education ang dumating sa paaralan ni Gita para magsagawa ng inspeksyon. Dati, bago pa man mamuno si Gita, espesyal na tinatrato ang mga opisyal na tulad niya at binibigyan ng mga natatanging pribilehiyo. Pero ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Nanatiling matatag at propesyonal si Gita, at ipinakita ang nararapat na respeto nang hindi nagpapakita ng anumang pagpapakitang gilas o pambobola. Lalo itong ikinainis ng assistant ng opisyal, at iginiit nitong si Gita mismo ang sumama sa kanila sa buong paaralan. Sa halip na matakot, tumanggi si Gita at ipinaliwanag na marami siyang kailangang gawin. Bilang ibang paraan, inutusan niya ang kanyang estudyanteng si Chitra na tawagin ang duty teacher upang samahan ang mga opisyal. Habang nagpapatuloy ang inspeksyon, hindi napigilang magulat ng opisyal, dahil halos hindi na niya makilala ang paaralan kumpara noong dati, na parang isang palengke. Mas maayos na ang mga gusali, malinis na ang mga palikuran, at tuluyan nang nagbago ang sistema ng pag-aaral. Matapos makita ang lahat, bumalik ang opisyal kay Gita at inamin ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. May ilang makapangyarihang tao na kumikilos upang kumbinsihin ang ministro na suspendahin siya. Kalmadong pinakinggan ni Gita ang lahat, at agad na naunawaan ang sitwasyon. Bago umalis, palihim siyang binalaan ng opisyal na mag-ingat at manatiling alerto. Samantala, si Budev, na patuloy pa ring nag-aalab sa galit kay Gita, ay nakipagkita kay Ramalingam upang magplano laban sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon silang gumamit ng dahas. Nagpadala sila ng mga thugs upang atakihin si Gita, at ikinandado ang mga silid upang hindi siya makatakas. Sa gitna ng panganib, nanatiling kalmado si Gita. Lingid sa kaalaman ng mga nanghimasok, bihasa pala siya sa self-defense. Sa halip na matakot o sumuko, ang mga siga mismo ang natroma sa kanilang pakikipagharap sa kanya. Isa-isa niya silang pinabagsak. Habang ang batang si Kadir, na nasaksihan ng pangyayari, ay lalo pang humanga at naging mas tapat sa kanyang prinsipal. Nang kumalat ang balitang natalo ni Gita ang mga thugs, parehong nabigla sina Budev at Ravi. Doon nila tuluyang naunawaan na hindi ordinaryong prinsipal si Gita, at hindi siya basta-basta maaaring maliitin. Samantala, nalaman din ni Ramalingam na pumanig kay Gita ang opisyal mula sa Education Ministry. Dahil alam niyang hindi uobra ang dahas, nilapitan niya si Alif, isang guro sa Surya Vidyalaya, at inalok ito ng malaking halaga, kapalit ng palihim na pag-iimbestiga sa nakaraan at pagkatao ni Gita. Samantala, habang nasa paaralan, lubhang naantig si Gita nang marinig niya ang isang voice message mula sa kanyang ama. Sa mensahe, hinihikayat siya nitong manatiling kalmado at huminga ng malalim sa tuwing nakakaramdam siya ng matinding stress. Ngunit biglang naputol ang kanyang sandali ng pagninilay-nilay, nang makarinig siya ng kaguluhan sa labas. Nag-aaway ang mga estudyante habang nakatayo lamang ang isang guro, at walang ginagawa upang pigilan sila.
Agad na namagitan si Gita, at pinahinto ang gulo sa sarili niyang paraan at ibinalik ang kaayusan. Kalaunan, nalaman ang tunay na dahilan ng away. Nagsimula pala ito dahil sa caste fanaticism. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggal ni Gita ang mga caste bracelet ng mga estudyante at sinunog ang mga ito, malinaw na ipinapakita na walang lugar sa kanyang paaralan ang diskriminasyon at pagkakahati-hati ng mga bata dahil sa kanilang antas sa lipunan. Ang matapang na hakbang na ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Alif na palihim na impluwensyahan ang ibang mga guro at maghasik ng pagtutol laban kay Gita. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, sumakay si Gita sa parehong Bajaj papunta sa paaralan. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Santos ang kontrobersyang kinasasangkutan ng prinsipal, na nagsunog ng mga caste symbol, isang bagay na labis na ikinagalit ng ilang extremist group. Pinunapan niya ang prinsipal, at sinabing lalo lamang itong magdudulot ng kaguluhan, hindi alam na kaharap niya ang mismong taong tinutukoy niya. Pagdating nila sa paaralan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagtipon ang mga taga-nayon at guro, at hinihingi nila ang pagbibitiw ni Gita. Pagkababa, pinigilan siya ng mga pulis na lumapit sa nagkakagulong mga tao. Doon lamang napagtanto ni Santos na ang babaeng palagi niyang nakakausap sa Bajaj, ay siya palang prinsipal na nasa gitna ng kontrobersya. Sa kabila nito, tumangging magtago si Gita. Sa halip, humarap siya sa lahat at pumayag na magbitiw sa kanyang posisyon, dahilan upang matahimik ang madla. Bago tuluyang umalis, humingi siya ng pagkakataong magtanong ng ilang mahahalagang bagay. Itinuro niya kung gaano kalaking pondo para sa edukasyon ang inilaan ng gobyerno noong nakaraang taon, ngunit ang halagang aktwal na natanggap ng mga paaralan at guro ay malayong malayo sa ipinangako. Bilang resulta, matinding naapektuhan ang kalidad ng edukasyon. Hinamon niya ang lahat na isipin kung minsan ba nilang ipinaglaban ang ganitong uri ng katiwalian. Pagkatapos ay hinarap ni Gita ang isang politiko sa gitna ng mga tao, at inilantad kung paano ginagamit ang caste bilang kasangkapan para lamang makakuha ng suporta at kapangyarihang pampolitika. Nang maharap sa mga paratang na ito, pinili na lamang ng politiko na tahimik na umalis, halatang guilty at talagang may kasalanan. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, isang guro ang nagreklamo at inakusahan si Gita sa palagi nitong pagkontra sa mga staff. Gayunpaman, malinaw ang sagot ni Gita. Para sa kanya, kapag hindi ginampanan ng isang guro ang kanyang tungkulin, kailangang may pananagutan. Kung walang kakayahan at tiwala, imposibleng magkaroon ng tunay na respeto at pagtutulungan. Hinamon niya ang lahat na magdesisyon kung dapat ba siyang manatili sa kanyang posisyon o tuluyang umalis. Lumipat ang eksena sa isang training ground, kung saan tinuturuan ng isang sundalo ang mga bata kung paano magmarcha. Ilang sandali pa, dumating si Gita at agad siyang nakilala ng sundalo at nagbigay ng saludo. Agad itong napansin ni na Alif at ng physical education teacher. Sa mga sandaling yun, nalaman na nila ang katotohanan. Si Gita ay dating isang opisyal sa Indian Army, ngunit mas pinili niyang magbitiw sa kanyang dating posisyon at itinalaga ang sarili sa pagiging prinsipal sa isang liblib na bayan. Labis itong ikinabahala ni Ramalingam, dahil ngayon ay alam na niyang mas malakas at mas may kakayahan ang babaeng kanyang kinakalaban. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ramalingam ng balita tungkol sa nalalapit na district level tournament. Dahil desperado siyang manalo, pinilit niya ang kanyang mga tauhan na paghandain ang mga estudyante sa anumang paraan, at nagbanta pa siyang tatanggalin ang mga mabibigong magdala ng tagumpay. Sa kabilang banda, itinalaga naman ni Gita si Alif bilang taong mamamahala sa tournament. Noong una, inakala ni Alif na parusa ito dahil sa pangunguna niya sa mga protestang laban sa kanya. Ngunit iba pala ang tunay na pakay ni Gita. Hinamon niya si Alif na patunayan ang kanyang kakayahan at tinanong kung kaya ba talaga nitong pamunuan ang tournament, o isa lamang siyang tuta ni Ramalingam. Dismayado ngunit determinado, tinanggap pa rin ni Alif ang responsibilidad at nagpas siyang patunayan ang kanyang sarili. Nang magsimula ang tournament, sunod-sunod na nagtagumpay ang mga estudyante mula sa paaralan ni Gita. Ngunit isang emosyonal na pangyayari ang tuluyang nagpabago sa pananaw ni Alif, nang yakapin siya ng isang estudyante bilang pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na saya at pagmamalaki sa paggawa ng isang bagay na may kabuluhan. Naghanda ang buong paaralan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, habang si Alif naman ay narealize na natagpuan na niya ang tunay niyang layunin bilang isang guro. Maging ang asawa ni Ravi ay lumapit upang magpasalamat kay Gita. Naniniwala ang babae na wala itong mararating sa buhay,
Ngunit ngayon, sa ilalim ng paggabay ni Gita, nagbago ang landas ni Yesar at pinatunayan niyang posible pa ring magbago ang isang tao at makawala sa masamang nakaraan. Samantala, lalo namang nanggagalaiti sa galit si Ramalingam dahil sa pagkatalo. Lumapit si Budev at nagmungkahi muli ng plano upang tuluyan nang maalis si Gita. Gayunpaman, sinabi ni Ramalingam na mayroon na siyang sariling paraan. Sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan, nagpadala siya ng mga bulaklak kay Gita, at palihim na nag-alok sa kanya ng pera at posisyon sa kanyang paaralan. Ngunit nang walang pag-aalinlangan, agad itong tinanggihan ni Gita at pinaalis sila. Dahil dito, lalo lamang nag-alab ang galit ni Ramalingam. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang mapagkamalan ni Budev na may bomba sa loob ng flower arrangement. Labis na nainsulto si Ramalingam sa paratang at marahas siyang nag-react, nilinaw na hindi niya tatanggapin na tawagin siyang kriminal. Bago umalis, nagbigay si Budev ng panibagong estratehiya. Direktang ipinasa ni Gita sa grade 10 ang 82 estudyante na dating bumagsak sa grade 9, kahit 10 araw na lamang ang natitira bago ang pagsusulit. Nakita ito ni Budev bilang pagkakataon upang tuluyang mapabagsak si Gita. Kung magsasampa si Ramalingam ng kaso laban sa kanya dahil sa desisyong ito, maaari na itong maging sapat na dahilan para mapatalsik siya. Ngunit habang isinasagawa ang planong ito, isang personal na trahedya ang dumating kay Gita nang pumanaw ang kanyang ama. Ipinaalam niya kay Vesuki na kalahating araw lamang siyang magliliban sa trabaho. Sa kabila ng matinding sakit, tahimik niyang isinagawa ang huling seremonya para sa kanyang ama. Nag-alay siya ng mga bulaklak, habang binabalikan ang masasayang alaala ng kanilang pagkabata bago tuluyang magpaalam. Nang magbalak ang mga guro na pumunta sa kanyang bahay upang makiramay, labis silang nagulat nang makita nilang bumalik na kaagad si Gita sa paaralan. Nang makita ito, marami ang nag-isip na malamig at walang emosyon si Gita. Ngunit ang totoo, pilit lamang niyang pinipigilan ang kanyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang pinakikinggan ang voice message ng kanyang ama upang manatiling matatag at hindi tuluyang gumuho. Nang makita ni Mrs. si Sheila ang kanyang pinagdaraanan, agad niya itong nilapitan at inaliw siya. Habang nagpapatuloy ang kwento, papalapit na ng papalapit ang final exam. Tinipon ni Gita ang lahat ng estudyanteng sasabak sa pagsusulit at pinalakas ang kanilang loob, at ipinaalala na dapat silang maniwala sa sarili nilang kakayahan. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha, isang malaking problema ang biglang lumitaw. Idineklarang hindi maaaring kumuha ng exam kinabukasan ng mga estudyante na dati niyang ipinasa sa grade 10. Labis itong nagpagulo sa kanyang isip, kaya buong gabi siyang naghanap ng paraan upang mailigtas ang kanilang pagkakataong makapag-exam. Nang dumating ang araw ng pagsusulit, nagsimulang kabahan si Gita dahil naghihintay ang kanyang mga estudyante, ngunit wala pa ring dumarating na question papers. Sa mismong oras na kailangan na nila, dumating ang isang opisyal dala ang mga exam materials at binigyan ang mga estudyante ng karagdagang oras bilang kapalit ng pagkaantala. Hindi nagtagal, nalaman na si Ravi pala ang tumulong upang maayos ang problema. Nang makarating ito kay Ramalingam, sumabog siya sa galit at inutusan ang kanyang kapatid na gumawa ng panibagong plano para tuluyang maalis si Gita. Tumanggi siyang tumigil sa panggugulo, at muli niyang hinarap si Gita. Nagbitaw siya ng masasakit na salita laban sa kanya, ngunit nanatiling kalmado at hindi natinag si Gita. Kalaunan ng araw na yun, narinig ni Gita sa balita na ilalabas ang resulta ng pagsusulit, kinabukasan ng alas 10 ng umaga. Nang walang pag-aalinlangan, nagtungo si Gita sa paaralan kahit linggo. Nagkataon namang naroon din si Mrs. si Sheila dahil yun na ang kanyang huling araw bago tuluyang magretiro. Tahimik na nag-usap ang dalawa, at ibinahagi ni Mrs. si Sheila ang isang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Dati, nagtatrabaho sa Surya Vijayalaya ang kanyang asawa, at mayroon silang isang anak na halos kaedad ni Gita. Matapos itong makatapos ng kolehiyo, nakatakda na siyang magsimulang magturo sa parehong paaralan. Gayunpaman, isang trahedya ang nangyari, nang mamatay siya sa isang aksidente isang araw lamang bago ang kanyang unang araw sa trabaho. Bago pa man mabanggit ni Mrs. si Sheila ang pangalan ng kanyang anak, alam na agad ni Gita kung sino ito. Ang pangalan niya ay Hasan. Doon na tuluyang nabunyag ang katotohanan, si Hasan ang naging kasintahan ni Gita, at yun ang dahilan kung bakit hindi na siya muling nag-asawa. Sa loob ng maraming taon, dala-dala ni Gita ang pagmamahal niya kay Hasan, at ang kanyang pakikipaglaban upang baguhin ang Surya Vijayalaya ay isa ring paraan upang ipagpatuloy ang pangarap ng taong minahal niya. Ngunit nang walang babala, biglang dumating ang mga pulis na may dalang warrant of arrest, at inakusahan si Gita ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan.
Nang dalhin si Gita sa kustodiya, mabilis na kumalat ang balita, kaya nagsidatingan sa police station ang mga estudyante, guro, at mga magulang. Tumanggi silang umalis hanggat hindi napapalaya ang kanilang prinsipal. Dumating din ang media, dahilan upang maging malaking balita ang buong pangyayari. Samantala, sinubukan ng dalawang guro na humingi ng legal na tulong, ngunit sinabi sa kanila na ang kaso ay inaasikaso ayon sa mga proseso ng gobyerno. Makalipas ang ilang oras, nanatiling nag-aabang ang mga tao sa labas ng police station. Nang tumama ang alas 10 ng umaga, tuluyan nang inilabas ang resulta ng pagsusulit, at hiniling ni Gita sa isang pulis na i-print ang mga resulta. Hindi nagtagal, kinumpirma ng isang opisyal mula sa Ministry of Education ang naging resulta. Sa 82 estudyanteng ipinaglaban ni Gita upang mabigyan ng pagkakataong makapag-grade 10, 79 ang nakapasa sa pagsusulit, at marami sa kanila ang nakakuha ng higit 400 marks. Dahil sa malinaw na ebidensyang ito, iniutos ng korte ang agarang pagpapalaya kay Gita. Nang kumalat ang magandang balita, sumabog sa saya ang buong paligid. Hindi nagtagal, lumabas si Gita mula sa kustodiya, at sinalubong siya ng masigabong palakpakan at pagbati mula sa mga taong nabago ang buhay dahil sa kanyang pamumuno, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.